Ang ating pong ipaglilingkod na tanong ngayon, mga kapatid, ay mula po dito sa nagngangalang Yun Ranula. Sabi niya dito, Brother Gomer, ay, Brother, good evening po. May katrabaho po kasi ako na Baptist. Ngayon, lagi niyang sinasabi na wala na tayo sa law, nasa grace na tayo. Paano po ba sasagutin ang pahayag na ito? Tapos po, yung baboy po na nakakaapekto sa salvation o hindi. Kasi once save, always save po sila. Kaya pwede po bang, i-private? Sorry. I-private message lang pala sa kanya. Paano paliwanag ang salvation with verses po kahit mahaba po. Babasahin ko po para maaral ko. Ay, o sige lang, wala namang masama. Ito po yung mga tanong na hindi namin kasi ganong nire-review. Lalo na kung ganito, hindi ko napansin na gusto pala niya i-private. Anyways, maganda naman para hindi lang siyang makinabang. So, kapatid na yun, John, maramang nakakita mo sa title, ay wala namang masama doon sa iyong, panoorin mo na lang at ilista mo yung mga talata namin gagamitin at paano po natin sasagutin. Sa mga nagbi-message nga pala sa akin, minsan may mga nagpapaturo paanong topic, ay sa sobrang busy po natin, pasensya na po. At marami pong tawag sa akin, hindi ko nasasagot kasi hindi ko naman laging hawak yung cellphone. Naka-online nga ako, pero nakaharap ako sa computer na wala namang speaker. Hindi naman pwede kayong sagutin dahil di man tayo magkakarinigan. Sila Brother Richard nga, nahirapan mag-contact sa akin. Sila Evangelist Dison. Kaya yung mga tumatawag ay pasensya po kayo kung hindi ko po kayo napapaglingkuran. So ito pong tanong na ito ay atin na lang paglingkod ito, mga kapatid. Ito ay typical na argument na yung wala na tayo sa law, kundi nasa grace. Ito po ay hindi natin masisisi, mga kapatid, dahil nga isa po itong aral ng mga protestante na iniiba po yung panahon ng bagong tipan at yung Israel sa lumang tipan. Lalo na po yung mga kaibigan nating Baptist, iba po yung Israel sa church. Ayan. So, kaya dahil nga po sa doktrina nila na tinatawag na dispensationalism, kaya nagkakaroon po sila ng conclusion na wala na tayo sa law, kundi nasa grace. At yan pong mga ganyang salita ay hindi ako, Brother Gomer, di ako sumasang-ayon yung wala na tayo sa law. Kasi kahit na po sa tinatawag Confession of Faith ng Baptist, ay ginamit naman yung Ten Commandments na ginagamit po nila bilang batayan ng pamumuhay, hindi lang sa kaligtasan. So, Brother Gomer, bibigay ko sa inyo yung time para dito sa unang sagot. Yan, maraming salamat, Brother Johnson. Actually, yung pahayag na yan, Brother Johnson, yung wala na tayo sa law, nasa biyaya na tayo, it seems na yung bang law, kapag may law, dapat walang biyaya. At pag may biyaya, dapat walang law. Ganon ang kinalalabasan yan, Brother Johnson, di ba? Yun nga. Kasi, kung wala ka na sa law at nasa biyaya, ang ibig sabihin, hindi pwede silang mag-coexist. Yun. Parang ganun lumalabas. So, imagine ninyo mga kapatid, kung hindi pwedeng mag-coexist ang law at saka biyaya, kailan ba nag-exist ang biyaya? Dapat ito pag-isipan po nating mabuti. Meron ho bang maliligtas na tao na kahit isa na hindi sa pamamagitan ng biyaya? Halimbawa, si Moises. Si Moises ho ba ay naligtas sa pamamagitan ng law o sa pamamagitan ng biyaya? So, yan po yung hindi masyadong nare-realize ng mga nag-aaral ng Biblia, Brother Johnson. Kasi nga, ang maraming mga talata na minimisinterpret nila. Halimbawa, yung isang talata doon sa Juan 1:17. Kasi itong talata na ito, gusto nilang i-misinterpret . Tingnan po ninyo mga kapatid itong talatang ito ha. Sabi diyan, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan. Di ba? And then, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Hesukristo. Ano ho bang ibig sabihin ng talatang ito, Brother Johnson? Noon bang hindi pa dumadating ang ating Panginoong Hesukristo, wala pang biyaya? Yan ba ang ibig sabihin niya na nagsidating ang
biyaya sa pamamagitan ni Hesukristo. Hindi po ganun ang kahulugan nito, mga kapatid. Ang kahulugan lamang nito, nung dumating ang ating Panginoon, yun yung katuparan nung pangako ng Diyos na biyaya. Pero, bago pa man dumating ang ating Panginoong Hesukristo, abay, marami na hong nakikinabang sa biyaya. Tingnan po ninyo kung sino ang magbabasa tayo, Brother Johnson, ha? Ang sabi dito, di ba ito madalas na talata na ginagamit din nila para patunayan na nasa biyaya na daw tayo, wala sa law. Pero, tingnan mo yung sinasabi dito sa Roma 4. Pansinin po ninyo dito ang topic. Sa Roma 4, 1. Ano nga ang ating sasabihin na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? Verse 2. Sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap, pansinin nyo sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri datapwat hindi sa Diyos. Tanong, kailan nag-exist si Abraham, Brother Joseph? Ay mag-isip po tayo mga kapatid para hindi tayo nadadaya ng mga ganyang pahayag. Wala na tayo sa law, nasa biyaya na tayo. Ang tanong, kailan nag-exist si Abraham? Nung bang nag-exist si Abraham, wala pang biyaya. Pero ang sabi rito, si Abraham inaring ganap, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Ibig sabihin, si Abraham, Brother Johnson, paano inaring ganap? Tingnan natin, 3. Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan at sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya ibinilang na katwiran. Nakita mo? Verse 4. Ngayon, sa kanya na gumagawa, hindi ibinibilang na biyaya ang ganti, kundi utang. So, ang ibig sabihin dito, Brother Johnson, panahon pa ni Abraham, abay, nasa ilalim na siya ng biyaya. Napansin po ninyo, mga kapatid? Paano natin masasabi nga, ay, wala na tayo sa law ngayon, nasa biyaya na tayo. Na para bagang lumalabas yung biyaya, nag-exist lamang nung kung kailan lang nag-exist yan. Ay dito, sa Roma, sa pagtuturo ni Apostol Pablo, mismong si Abraham pala ay nasa ilalim ng biyaya. Nakita po ninyo mga kapatid, ang tanong, si Abraham mo ba na nasa ilalim ng biyaya, sinasabi niya ba, wala ng law? Nakita po ninyo? Ay anong sabi ng Panginoon? Anong patutuo ng Panginoon tungkol kay Abraham na nasa ilalim ng biyaya? Tingnan po ninyo sa Genesis. Ganito po dapat mga kapatid ang pag-aaral. Hindi yung, nasa biyaya na tayo, wala sa law. Tingnan po natin mabuti. Sa Genesis 26, Verse 5. Si Abraham po ito nasang-ayon kay Apostol Pablo, nasa ilalim ng biyaya. Pero si Abraham na nasa ilalim ng biyaya, ano ang kanyang ginagawa? Ito sabi niya, sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig at ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kautusan. Abay, si Abraham pala, Brother Johnson, na nasa ilalim ng biyaya sang-ayon kay Apostol Pablo. Abay, sumusunod sa kautusan. Hindi sinasabi na wala si Abraham sa kautusan. No. Ito pa, tuloy pa natin. Sa verse 5. Tingnan po ninyo verse 5. Sa Roma 4:5. Tuloy natin. Ngayon, datapwat sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masama, ang kanyang pananampalataya ay ibibilang na katwiran. Nakita mo? Ay nasa ilalim talaga ng biyaya si Abraham And then, verse 6. Sino yung ginawa bang example dito? Tingnan mo. Gayon naman ang sinasambit ni David na kapalaran ng tao. Pati si David, Brother Johnson hindi ba kasi David ay inagaw niya yung asawa ni Uriah. Tapos nung kanyang mabuntis, nagplano siya para mapatay si Uriah. Tingnan niyo yung grabing kasalanan ni Haring David. Pero, paano napatawad si Haring David? Hindi ba dahil sa biyaya? Ngayon, nung tumanggap ba si David ng biyaya, Brother Joseph? Sige nga, basahin nyo nga yung mga sulat ni David kung mayroon kayong nabasa. Wala na ako ngayon sa ilalim ng kautusan. Nasa biyaya na ako. Ang pinag-uusapan natin dito, Brother Johnson, mga tao sa lumang tipan, na kung saan iniisip nila doon daw lumabas yung utos. Tapos, ang sabi niya sa 7, tuloy natin sa 7, mapapalad, na sinasabi, mapapalad, yaong mga kanilang ang pagsalangsang ay ipinatawad, at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Hindi baga ito yung biyaya, Brother Johnson? Tapos, verse 8, mapalad ang tao na sa kanya'y hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Hindi ba yan yung biyaya? Ngayon, pag sasabihin mo, nasa biyaya na tayo ngayon, wala tayo sa ilalim ng kautusan. Tapos, ang meaning nung wala na sa ilalim ng kautusan, Brother Johnson,
Actually, tama naman yun eh. Na tayo nasa biyaya na, wala tayo sa ilalim ng kautusan. Ang problema lang ay ganito. Yung meaning nila ng nasa ilalim ng kautusan ay iba doon sa talagang kung ano ang sinasabi ng Biblia. Bakit? Ay kasi si Abraham, nasa biyaya din siya. Wala din siya sa ilalim ng kautusan. Pero si Abraham, sumusunod. Nakita po ninyo. Ay itong mga sinasabi lang wala sila sa kailalim ng kautusan. Ayaw nila nung kautusan kasi yun ang kanilang iniisip na kahulugan nung wala sa ilalim ng kautusan. Para sa kanila, kapag wala ka sa ilalim ng kautusan, hindi mo kailangang sumunod, Brother Johnson. So yan po yung masasabi po natin dyan. Mali. Una sa lahat, ang biyaya po ng Diyos, mga kapatid, matagal na pong nag-i-exist. Okay? Yung sinasabi dun sa 1.17, balikan po natin. Sa Juan 1.17. Ang sinasabi po dito, mga kapatid, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Jesucristo. Ito na yung katuparan ng pangako ng Diyos. Kasi nga, bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo, ay ipinagkaloob ng Diyos yung type na tinatawag, yung paghahandog ng mga hayop. Yan po yung umaanino doon sa gagawin ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang ibig sabihin noon, na sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ito yung magiging katuparan ng pangako ng Diyos na ipinangako niya doon pa sa Garden of Eden kay Adan at Eva. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na noon lang dumating ang ating Panginoon, noon lang nagkaroon ng biyaya. Hindi po ganoon. Kaya nga nagkakagulo-gulo, Brother Johnson, yung kanilang unawa. Dahil nga ganoon ang iniisip nila. Ay ngayon, kung makikita po ninyo, si Abraham nasa ilalim ng biyaya, si David nasa ilalim din ng biyaya. Pero sumusunod sila, Brother Johnson, sa kautusan. Diyan muna. Sige, ibabalik ko muna sa iyo. Okay. Gusto ko lang po magsusog po doon, mga kapatid, doon sa binanggit ni Brother Gomer na yung sabay pong nag-exist ang biyaya at Ten Commandments at malinaw naman na napatunayan sa mga talata ng Biblia. At gusto ko rin pong isusog doon na iisa rin po yung pinanggalingan ng kautusan at ng biyaya. Yan po ay ang Diyos. At hindi po magbibigay ang Diyos ng mga mahalagang bagay na magkasalungat. Yung kanyang kautusan ay tinatawag na character or kanyang likas. At yung biyaya, ito yung kanyang habag. At mahirap po na ibibigay ito ng Panginoon na hindi magkasabay. Kaya napasubalian na po natin na yun po ay talagang magkasama sa dispensationalism po kasi walang sa kanila. Wala po sa kanilang pagtuturo na yung biyaya ay may bisa na o yung biyaya na sa New Testament ay nandoon na sa Old Testament. Pero pagka nabasahan po natin ay inaamin naman na meron pero yung function ay iba at hindi pa nagwa-function katulad ng function sa New Testament. Ang gusto kong isusog naman dito ay itong talata na mababasa natin sa Roma 5, ang talata po nito ay 20. Para makita po natin na kaya may biyaya dahil po sa may kautusan. Sabi po dito, at bukod sa rito ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana. Datapat kung saan nananagana ang kasalanan ay nananagana ng lubha ang biyaya. Medyo malalim po itong Tagalog po dito, mga kapatid, kasi parang ibinigay yung kautusan upang managana yung pagsuway. Ano bang ibig sabihin yan? Siguro basahin natin yung ang salita ng Diyos, yung Tagalog Contemporary English Bible. Sabi diyan, ibinigay ng Diyos ang kautusan para ipakita sa mga tao na marami ang kanilang pagsuway. Ayun. So, yung pong pagkakasabi doon na ibinigay ang pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay sumagana, ibig sabihin, dahil sa kautusan, nalaman ng tao na ang kanilang mga ginagawa kasalanan. Lalo nilang nalaman na yung mga ginagawa pa nila ay mali. Yan ang ibig sabihin. At sabi diyan, at nadagdagan pa nga dahil sa kautusan. Yun.
Yun yung sinasabing sumagana ang kasalanan. Pero kung nadadagdagan ang pagsuway, higit na nadadagdagan ang biyaya ng Diyos. So hindi talaga pwedeng maghiwalay ito, mga kapatid. Kaya nga may biyaya dahil po may nagkasala. At kaya may nagkasala dahil may kautusan nilabag. Kaya alisin mo ngayon yung kautusan, ngayon, ay hindi na kailangan yung biyaya. Ano pang kwenta ng biyaya? Ang biyaya ay para sa makasalanan. Ngayon, kung wala ng kasalanan ngayon, wala ng kautusan ngayon, wala nang magkakasala. Bakit ito may biyaya? Ang biyaya nga para doon sa nagkasala. At hanggang ngayon, patuloy ang mga taong nagkakasala kasi may kautusan. Hindi po pwedeng magkasala na wala namang kautusang nilalabag. Kaya nga, ang malinaw na sinasabi sa atin, mga kapatid, na yung pong yung pagkaalam ng kasalanan ay dahil sa sinasabi ito ng kautusan kung ano ang kasalanan. Roma 3:19 hanggang 20. Ganito yung ating mababasa, mga kapatid. Ang sabi dyan, ngayon alam natin na ang lahat ng sinasabi ng kautusan ay para sa ating mga Hudyo na namumuhay sa ilalim ng kautusan, para walang maidahilan ang sino man na hindi siya dapat parusahan. Ang lahat ng tao sa mundo ay mananagot sa Diyos. Tapos sa 20, sapagkat walang sino man ang ituturing ng Diyos na matuwid sa pangitan ng pagsunod sa kautusan, sa halip, ipinapakita ng kautusan sa tao na makasalanan siya. So ayan ang papel ng kautusan sa 3:20. Ngayon, tingnan natin sa dating Biblia na Tagalog. Kasi ang pagkakabanggit yan, ngayon nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan yaon ay sinasabi sa nanga sa ilalim ng kautusan upang matikom ang bibig at ang buong sanglibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos. Tapos yung 20 doon sa dating Biblia, sapagkat sa pamamagitan ng gawa ng kautusan ay walang aring ganap. Ano po ang papel niya? Kasi walang aring ganap. Sabi ng iba, walang aring ganap. Wala na nga yan. Ano sabi dito? Sapagkat sa magitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Pag inalis mo yan, hindi mo na alam na ginagawa mo yung kasalanan. Kaya nga, pag nalaman mo kasalanan yan, kailangan mong biyaya. Ganon, mga kapatid. Hindi po pwedeng wala na. Wala na rin sa biyaya. Pag sinabing wala na sa kautusan, wala rin tayo sa biyaya kasi wala nang silbi yan. Ganon, mga kapatid, ang kalalabasan. Brother Gomer. Ay, yun na nga, Brother Johnson. Ang liwanag niya sa talata. Tingnan po ninyo sa talata. Walang laman. Nakita ninyo, kailangan naman si Adan ay hindi laman. Si Abraham hindi laman. Si Moises hindi laman. Ang ibig sabihin, lahat ng tao, Brother Johnson, nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Hindi ho ba? Pero at the same time, ito na nga yung kaibahan nito, Brother Joseph, ito na nga yung sinasabi ko. Kasi sila, ang kanilang pakahulugan doon sa nasa ilalim ng kautusan, abay, wag nang sundin yung kautusan. Iba yung kanilang pakahulugan doon sa termino na yon kaysa pakahulugan nung talagang sinasabi ng Biblia. Kaya nga, ano nga yung binasa mo kanina? 19 ba yun? Ibalik natin sa 19. Tingnan po ninyo. Yan Ngayon, alam natin na ang lahat ng sinasabi ng kautusan ay para sa ating mga Hudyo na namuhay sa ilalim ng kautusan. Para walang maidahilan ang sino man na hindi siya dapat parusahan. Ang lahat ng tao sa mundo ay mananagot sa Diyos. Ito yung ibig sabihin pala ng nasa ilalim ng kautusan, Brother Johnson. Yan nga. Ang ibig sabihin nung nasa ilalim ng kautusan, ikaw ay sinisingil ng batas sapagkat ikaw ay nagkasala. As simple as that. Ngayon, dahil ikaw ay nagkasala, kagaya ni David na nagkasala, ano ang kailangan niya? Kailangan niya ng biyaya. Ngayon, nung ibinigay sa kanya ang biyaya ng Diyos, tingnan po ninyo mga kapatid, nung ibigay sa kanya yung biyaya ng Diyos, si Haring David, basahin nga natin doon sa awit 32. Umpisa natin sa 1, tingnan natin. Awit 32:1. Pagkatapos magkasala ni David sa kautusan, napasa ilalim siya sa hatol ng kautusan. Di ba, Brother Johnson? Oo. Ay ngayon, ano ang nagpalaya sa kanya sa ilalim ng hatol ng kautusan? At ba yung biyaya ng Diyos? Awit 32. Tingnan natin. 1. So dapat ito'y maging malinaw, mga kapatid, para hindi na tayo, kumbaga hindi na tayo pagka naririnig kasi natin yung ganun, parang siyempre nakakagulat nga naman, wala ka na sa ilalim ng kautusan, Brother Johnson. Abay tama, tayong mga nasa ilalim ng biyaya, wala na sa hatol. Sabi niya nga, mapalad siyang pinatawad ng pagsalangsang na tinakpan ang kasalanan. Sabi ni Haring David po ito, verse 2, mapalad ang tao
na hindi paratangan ng kasamaan ng Panginoon at walang pagdaraya ang diwa niya. Verse 3, nang ako'y tumahimik, ay nang lumo ang aking mga buto dahil sa aking pag-angal buong araw. Verse 4, sapagkat araw at gabi ay mabigat sa akin ang iyong kamay. Ang aking lamig ng katawan ay naging katunayan ng tag-init. Verse 5, aking kinilala. Ito na, tingnan po ninyo. Ito yung pakiramdam, Brother Johnson, nang inuusig nung nagkasala sa kautusan. Sabi niya, mabigat, pero mapalad siya dahil may biyaya ang Diyos. Ay, kailan ba ito nangyari? Bagong tipan ba ito? Sabi niyo, aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon at iyong pinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Eh tingnan nyo na nga, lumang tipan pa lang ito, Brother Johnson, iyan na nga yung paraan ng pag-aaring ganap ng Diyos sa tao sa pamamagitan ng biyaya. Kaya nga, nung nagkasala si David, napasailalim siya ng kautusan. Napasailalim siya sa hatol. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, nawala siya sa ilalim ng kautusan, Brother Johnson. Yan. So, ay malinaw po yan, mga kapatid. Eh, ang sabi pa ni Apostol Pablo, idugtong ko na lang. Tingnan Sige. natin yung Roma. Yung Roma 6. Tingnan po ninyo, mga kapatid, ha? Yung Roma 6, 14 ba yun? Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo. Ito yan, yun. Sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Ito kasi yung ginagamit nila, Brother Johnson, eh. Eh kaso yung kasunod pa lang na talata, ito na yung sagot dun sa nakakalito nilang mga iniisip. Sabi dun sa 15, ano nga? O ito na, ano nga? Mangagkakasala baga tayo dahil sa tayo wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Huwag nawang mangyari. Ay ano ho ba yung kasalanan, mga kapatid? Hindi ba ang kasalanan ay paglabag sa kautusan? Ay kung wala na pala yung kautusan nung nandyan ang biyaya, ay bakit sasabihin ni Apostol Pablo to, magkakasala pa baga tayo? Ngayon ang tanong, sila ba ay nagkakasala pa o hindi na? Ngayon kung nagkakasala pa sila, yung mga nagsasabing wala sila sa ilalim ng kautusan, paano kayong nagkakasala kung wala na kayo sa ilalim ng kautusan? Sige nga. Pag nagnakaw ba kayo ngayon, hindi na kayo magkakasala. Pag pumatay ba kayo, hindi na kayo parurusahan. Siguro nga ganun, kaya one save always save, Brother Johnson. Yun nga. Di ba? O siguro ganun, ang kanilang iniisip na kahit pumatay, kahit mang-rape, sa bagay, narinig ko nga kahit na nangangalo niya, righteous pa rin Bagay, narinig naman natin na yung doktrina na yun. Pero yun ba ang sinasabi ng Biblia? Hindi. Verse 16, sabi niya, tuloy natin. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, ay kayo'y mga alipin niyong inyong tinatalima. Itong maliwanag. Hindi mo pwedeng sabihin na sa ilalim ka ng biyaya, samantalang masuwayin ka pa rin. Kaya yung mga taong nasa ilalim daw ng biyaya, kuno, ay ayaw naman sa kautusan ng Diyos. Hindi po totoo yun. Dahil kung sino yung tinatalima nila, ang sabi diyan, iyon ang kanilang Panginoon. Maging ng kasalanan sa ikamamatay. Kung ang tinatalima mo yung kautusan ng kasalanan, sa ikamamatay. Maging sa pagtalima sa ikapagiging matuwid. So, ang ibig sabihin, yung nasa ilalim pala ng biyaya, Brother Johnson, maliwanag sa talatang ito yung mga taong matalimahin. Hindi kabaliktaran. Hindi yung mga taong ayaw na sa utos ang nasa ilalim ng biyaya, Brother Johnson. Yan ang dapat ninyong maintindihan. Ayan.